Tapos na ang pag-aantay. Ang solusyon at sagot sa lahat ng problema, sakit at karamdaman ay nandito ngayon sa Bicol Region. Matapos ang halos mahigit isang dekada, muling naganap ang Oras ng Himala Crusade sa bayan ng Naga City, Camarines Sur sa Bicol Region. Ito'y dinaluhan ng mga Nagawenyo at mga karatig bayan ito na mataan ring nakiisa ang Body of Christ sa reunion at lalo na ang mga nangangailangan ng kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman. Bumayay po kaming 4 hours papunta dito para umatin sa gawain. Yung anak ko po may epilepsy. Mga 14 years old na po siyang may epilepsy. Nagsimula po siya 3 years old. Ang kabila niyang katawan na paralyzed. Ako po ay na-confine po sa ospital noong 2024 February. Ako po ay may findings na diabetic at hypertension. Simula po noon, hindi na po ako makatulog. Ako po ay nagkaroon ng anxiety, depression dahil po sa karamdaman ko. Umaasa ako sa pagdalo ko ngayon sa gawain ng Oras ng Himala, ako'y papagalingin ng ating Panginoong Jesus. At hindi sila binigo ng Diyos. Purihin ang Panginoon, tunay nga pong may himala sa oras ng himala. Lingkod ng Diyos, galing po sila sa Libmanan. 4 hours daw po ang biyahe po nila. Nanonood daw po sila dati po sa PTV4. Sang-ayon po kay Nanay Helen, ang kanya pong anak na si Mary Ann, 17 years old, ay nagsasuffer daw po sa sakit po na epilepsy. So at the age of 3 years old, lagi daw po siyang nangingisay. Nag-stop po siya na mag-aral dahil binubuli po siya. Anytime sinusumpong daw po siya ng sakit, binibihisan siya ng kanyang nanay dahil hirap po siya makapagbihis, hirap siyang makakain, kailangan niya po ng assistance. At sa loob po ng 14 years, nag-suffer po siya sakit at karamdaman po na yan. Ayaw na po niyang pumasok dahil lagi po siyang binubuli at lagi po siyang inaatake. Pero sabi po niya, lingkod po ng Diyos, sumabay po siya sa inyo pong pananalangin instantly, kahit hindi niya raw po sila nahawakan. Yung kagalingan niya, naramdaman niya na po. At sabi po ni Mary Ann, hindi rin daw po niya nagagawang pumalakpak, tumalon at maligaya, masaya. Ngayon daw po ang sabi po ng bata, siya po ay magaling na, maginhawa na tandang, siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. Nagalap na po himala sa Bicol Region. Nakakapalakpa ka na, Mary Ann. Nakakatalon ka na. Nakakasigaw ka na. Sigaw. Lingkod ng Diyos, si ate po ay first time niya po sa lugar pong ito. Sangayon po sa kanya, nagkaroon po siya ng sakit na diabetes, hypertension. Dahil po doon, nagkaroon po siya ng anxiety, depression, at nanginginig po ang katawan niya. Hindi po siya makalakad, hindi siya makabangon. Minsan na daw po siyang nabuwal, natatakot na po siyang bumangon. Nahihirapan sa kanyang buhay at malungkot ang buhay po niya. Pero kanina lingkod po ng Diyos, dahil sa inyong panalangin, at bigla po siyang nagkaroon ng kapayapaan at naging maligaya na siya, tumatawa na po siya. Siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Dati po hindi po ako nakakatulog ng hindi umiinom ng gamot, pero paparito pa lang po kami, nag-stop over kami sa diet. Hindi na po ako uminom ng gamot, pinagaling na po ako. Kanya yun? So, anong tawag doon, Tate Apostol? Faith. Yan po yung kapangyarihan ng pananampalataya. Kahit nasaan kakatagpuin ganyan. Faith. Kaya mabuhay po tayo sa pananampalataya. Man of God, sangayon po sa kanya, meron po siyang 4 na taon na goiter. Kasing laki po ito ng golf ball. At hindi po siya makakain na wala pong tubig sa kanyang tabi sapagkat siya po ay nabubulunan. In fact, hirap din po siya na makalunok. Sangayon po sa kanya, nung tumungo po siya sa lugar po na ito, napakasakit daw po at matigas yung kanya pong leeg dahil dito po sa sakit na goiter. Ngunit nung pagpunta niya po sa lugar po na ito, pinagpapawisan po siya at may kilabot po siyang nararamdaman. Nung nagpasayaw daw po kayo dito sa gitna, habang siya po ay lumulundag, tila po may inalis po sa kanyang leeg at yun po yung goiter. Lumambot na! Pinagaling ng Diyos na buhay! Ano pong naging pakiramdam nyo? Wala na nga kasi laki ng bola ng golf. Mas sobrang saya. 4 na taon kasi laki ng bola ng golf course. Nung tumalub kayo, may lumabas. Para po tumalon ako kanina sa harapan.
1 year ago po, si Sister Maricho po ay naaksidente. Nahulog po siya sa may tulay. At dahil po dito ay naoperahan na daw po kanya pong kaliwa pong paa. Dahil po dito, namamanhid po ito, 1 year daw po siyang hindi makalakad. At sangayon po sa kanya, lingkod ng Diyos, pumunta po siya dito na dala-dala po ito, gamit po ito dahil kinakailangan po na may support po yung kanya pong paa upang makapaglakad. 1 year po siyang hindi nakakalakad nang wala po ito. Pero ngayon, man of God, dati po, ginagamit niya po ito dahil nga po hindi po siya makalakad po ng maayos. Ngunit ngayon po, pagkatapos niyo pong manalangin, si Sister Maricho po, nakakalakad na. Nay, lakad! Nay, talon! Amen! Pinatalon po siya ng ating pong Panginoon dahil siya po ay magaling na. Lingkod ng Diyos, si ate po ay galing pa po ng Sorsogon. 7 hours po na nagbiyahe po patungo po sa lugar na ito. Siya lang po ay naimbitahan po ng mga kapatiran po natin. Sabi po ni ate, kapag daw siya po ay umuupo, nahihirapan na daw po siyang tumayo. Makirot po, masakit po yung kanya pong nararamdaman. At hindi lamang po yan, siya po ay meron pong heart failure na almost 20 years. At sabi pa po ni ate, man of God, siya daw din po ay diabetic. At yung diabetic na yan, ay meron din po siyang pangangati sa kanya pong maselang bahagi po ng katawan. So, ang ginagawa niya daw po, dahil hindi daw po pwedeng kamutin yon, mayroon daw po siyang ointment po na nilalagay. Sabi po niya, mula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi na daw po nangangati. Tanda po na siya po ay pinagaling po ng ating Diyos na buhay. Yung dating kate na nararamdaman niyo wala na. Opo. Palakpakan po natin si Jesus. Ayon po sa kanya, siya po ay mayroong sakit na kidney problem for 2 years. At 1 year na po siyang naka-wheelchair. At kanina po, nung nagtawag po kayo ng healing, tumayo po siya. At mula po doon hanggang dito po, siya po ay nakakalakad na. At ayon po sa kanya, kapag may kidney daw po, malagi pong umiihi. Pero ayon po sa kanya, isang beses pa lang po siya nakakaihi mula po kanina. Oh, gusto pa nitong tumalo, no? Sino nagpagaling sa'yo? Jesus. Ay, Jesus. Anong pakiramdam mo? Nakakatalong ka na. Magayon. Magayon. Nakatilong na yun. Kaso di ako katilong. Di ako kaligso. Sangayon po sa kanya, lingkod po ng Diyos, meron po siyang 3 sakit. At yung pinaka-matining nararamdaman po ni Kuya sa kanya pong katawan, kanya pong mga mata. Sangayon po sa kanya, 2 po ang vision na kanya pong mga mata. Kanina po, ang Christ is the answer, 2 po ang kanya pong paningin, taas ang isa naman po sa baba. Yung paningin niya, 2. Isa sa taas, isa sa baba. 5 ophthalmologist na po ang kanya pong napuntahan. 4 na albularyo po ang kanya pong pinuntahan. 3 po sa Pangasinan, sapagkat si Kuya po ay taga Pangasinan, 1 po rito. Sangayon po sa kanya, wala pong nakita ang mga doktor ni maging ang mga albularyo. Binabaliktad na nga daw po yung kanya pong mga mata. Bawat pagising po niya sa umaga, damang-dama po niya na mataas po yung isa, yung kabila naman po ay nasa ibaba. At hindi po siya lumalabas lingkod ng Diyos sa kanya pong bahay, lalo pag umaga, kasi baka isipin po na kanya mga kapitbahay na siya po ay nagda-drugs. At sangayon po sa kanya, sobrang tuwa po si Kuya nung siya po ay nagsasabi po ng kanya pong kagalingan. Dahil ngayon po, 100% po ito na malinaw na po niyang nababasa ang Jesus Christ is the answer. Hindi po mahawat-awat yung himala po sa kabikulan. Maliban po dito, lingkod po ng Diyos, 1 year and 3 months po nararamdaman po ni Kuya Arsenio yon. Kasabay po ng kanya pong balakang na napakasakit. At kasabay po rito, yung kanya pong tuhod ay napakasakit. Pagka siya po'y umupo at tumayo, nahirapan daw po siya. Pero ang lahat ng ito ay tinanggal. Pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Tayo niyo po yan, 5 doktor sa mata, 4 na albularyo, walang nangyayari. Yan po sinasabi ko kanina. Si Jesus lang po may kakayang ayusin ng mga bagay na kagaya nitong hindi kayang pagalingin ng mga doktor at ng mga albularyo. Pati po yung ganyan, pag-upo at pagtayo, hirap ang buhay yun. So simulan po natin, Kuya, pakibasa po. Simulan yung sa itaas. Living like Jesus Apostolic
Vision Travel 2026. Jesus Christ is the answer. Naga City. So, hindi na may isa sa itaas, may isa sa baba. Okay na po siya yung sakit po ng bewang ko, nung napakasakit po pag nakahiga ko, pati tuhod ko po, nawala po lahat. Salamat po sa Diyos! Yung pong specific, detailed reason or purpose, layunin kadahilanan kung bakit siya dumating ay dapat pong naintindihan ng lahat. At yun po yung layunin ko ngayon, ipaunawa sa inyo, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at sa body of Christ, ang simpleng katotohanan ito. Per John 3:8, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God, the Lord Jesus Christ, was manifested. At ang pinapabot po rito yung kanya pong pagdating, that He might destroy the works of the devil. So, malinaw po ang Word of God. Si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ay dumating sa mundong ito na hayag upang wasakin ang lahat, hindi ilan, hindi marami, ang lahat ng gawa ni Satanas. Amen? Gaano po kahalaga ito yung maintindihan niyo po mga minamahal? Ito po ang kahalagahan kasi alam niyo, kahit po isang sipon o bulag na kahit konti ay hindi galing sa Diyos. Hindi po siya gawa ng Diyos. Hindi po siya bigay ng Diyos. Ang bigay po ng Diyos ay kaligtasan, kagalingan, kapayapaan, kagalakan, tagumpay, pinagpalang buong pamilya, magandang trabaho, masaganang bayan, mapayapang komunidad. Amen? Amen? Kaya dapat po lahat po ng sisi ay isisi natin sa dyablo, kay Satanas. Pagtatraidor, gawa ng dyablo, so meaning to say, lahat ng kasalanan, maliit o malaki, lahat ay gawa ng dyablo. Kaya napakabuti ng Panginoon sa bawat naganap sa lugar po ng Kabikulan, sa panguna po ng lingkod ng Diyos, Apostol Renato Carillo, dahil sa bawat mga turo niya na nalalakaran po natin. Tumatatag, tumitibay ang church sa Kabikulan, lalo-lalo na po sa Naga. Napakahalaga po ng pagdalaw ng lingkod ng Diyos sa bawat mga bayan na kung saan ay marami po ang lumalaya, marami po ang napapagpala, at nananagana higit sa lahat dahil sa mga pagbibigay. Amen. Ngayong crusade, it was really great. The glory of God was seen. Kasi matagal na rin namin na napapanood yung mga crusade. So we were really expectant ng mga miracles, signs, and wonders that we will see. So it was just a great experience na mula mismo sa group namin, yung nakaranas ng healing. And the teaching also was so on point, just to stir up the faith of those who are really expecting from the goodness of God para ma-deliver yung healing and lahat ng plano sa kanila ng Lord. May isang sinabi kanina si Apostle na really nag-strike. Kasi, yun nga, maraming mga nangyayari ngayon sa Facebook. Ang isa sa mga sinabi niya doon ay, ang sakit at karamdaman ay hindi talaga plano ng Diyos. Naranasan po namin ang mga dakilang himala, pagpapala po, katunayan po isa po sa mga kasama po ang gumaling sa iba't ibang uri po ng karamdaman. So, very blessed po kami sa araw po na ito at yun po, to God be all the glory po sa napakadakilang bagay na pinangyari po sa lugar po ng Kabikulan. Na lahat ng kasalanan, maliit o malaki, ay dapat ating itakwil, kapuutan, ilagay sa ilalim na ating talampakan at ayawan. Do you get that? And the more na nasa Panginoong Jesucristo ka, minahal mo siya, hinangad mo, miniti na maging kagaya niya, believe me, lalo kang gumaganda ng gumaganda at nagiging sakdal sa lahat ng bagay. Ang nagmamahal sa kabanalan, matuwid at malinis na pamumuhay sa ayot sa gusto ng dyablo na bubuhay sa pananampalataya at pagsunod sa ayot gusto ng mga demonyo ay magiging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Bicol Region, Pilipinas, yung tinuturo ko po sa inyo ay napakahalaga.
Ito pong kapahayagang ito inilaan ng Diyos para sa inyong lahat at pinapaunawa sa Pilipinas at sa church na kung merong dapat sisihin ay walang iba kundi si Satanas. Yun nga po ang buhay ng lingkod ng Diyos ay nakarating sa buong Bicol region na siya nga pong patuloy naming panalangin, patuloy na pinag-ayuno na ang buhay ng tatay ay makarating din sa Bicol nito. Kaya nagpapasalamat po kami sa Lord sa buhay ng lingkod ng Diyos, Apostle Renato D. Carillo, sa pagpunta sa kabayanan ng Bicol. At tunay nga po na ang pagdating ng lingkod ng Diyos sa bawat bayan ay pagdating ng Lord at ang bawat lugar nga na kanilang maapakan, tunay nga po ay hindi na magiging kagaya ng dati. Dahil ang pagdating po nila, dala-dala po nito ay kaganapan ng bawat pangako ng Diyos, kaganapan po ng bawat pinaka puso ng Panginoon. Kanina po, grabe po ang groanings namin na talaga pong, kumbaga po, binigay po namin ang buong lakas, yung sigaw po ng aming espiritu na yung ina-expect po namin sa gawain ito talaga pong pinangyari ng Diyos, hindi po maipaliwanag ang kagalakan sa puso ko. Tunay nga po na napakapalad po namin mga taga Bicol dahil po pumunta po dito, tumapak ang apostol ng Diyos. Minsan pa kami po nasaksihan sa mga gawain po ito na kung paano po sobrang galak na galak ang church sa mga kapahayagan na narinig mula po sa buhay ng tatay. At dito po natin nakita na malibang dumating po ang apostol, ang church po ay lalaya. Malibang dumating po ang apostol, ang church po ay mapagpala. Malibang dumating po ang apostol, ang church po ay magkaroon po ng power. Actually po, hindi po talaga may paliwanag ang kaligayahan. Alam naman po natin na galing sa Diyos. Tunay nga po na kulang po yung mga salapin na yan ay bibigay po natin sa gagawin po ng Diyos sa pagbaba ng kanyang kapangyarihan, sa pagyakap po sa atin, sa pag-ibig ng Diyos na ibababa mula po sa buhay ng apostol ng Diyos. Praise God, nagpapasalamat po ako sa buhay po ni Tatay Apostol Renato Carillo sa kanya pong pagdalaw sa Kabikulan. Hindi lamang po pagdalaw sa Kabikulan, kundi pagdalaw sa amin personally, nakasama namin siya, nakausap, na pag-meeting, marami pong pagtuturo. At yung pagtuturo na yun ay pinagpapasalamat ko dahil ako po mismo ay magkikinabang nito panghabang panahon sa mga natutunan na mga pangangaral, pagtuturo, pagsasaayos, pagtutuwid, at sa mga bagay na dapat gawin sa ministeryo na pinagkatiwala sa atin. Kaya lubos-lubos po ang aking kagalakan na minsan pa po nakarating po ang buhay ni Tatay Apostol dito po sa Kabikulan, especially dito po sa Naga City, Camarines Sur. Mula pa lang sa pagsalubong namin sa Daraga Airport hanggang po sa Bishop Pastors Conference, hanggang sa araw pong ito, ay dakila po yung nangyari at naganap sa aming buhay. Talagang marami pong inayos ang Diyos sa aming mga buhay. At sobra-sobra pong papasalamat namin sa Diyos to have tatay at pagkakaroon ng end-time prophet and apostle sa bansang Pilipinas. Yun po ay lagi namin pinagmamalaki. Sobrang halaga po ang makarating ang lingkod ng Diyos sa bawat bayan, bansa, sa buong mundo. Dahil ang church po talaga, yung buong body of Christ, kailangan po talaga ng apostol. Grabe po ang pagpapasalamat po namin kasi dati po, una na pong dumalaw ang man of God, pero iba po yung ginawa po ngayon. Talagang higit na dakila, hindi po talaga pwedeng bayaran ng salapi ang ginawa po ng Lord. Lalo na po ngayong gabi, marami po yung pinagaling. Talagang yung mga incurable diseases po talagang pinagaling po ng Panginoon. At wala pong nasayang sa bawat pagsakripisyo po na ginawa po ng mga kapatiran, mga pastors, mga pag-ayuno po. At ang lahat po ng pagbibigay na ginawa po ng mga anak po ng Lord sa buong lugar ng Kabikulan ay wala po talaga nasayang. Sulit na sulit po. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Totoo po yung sinasabi ng lingkod ng Diyos, yung mga prophecy niya na nilalakaran po natin. We say yes and amen sa mga propesya, panalangin na binitiwan ng lingkod ng Diyos dito po sa Kabikulan. And I know na ang Bicol po ay hindi na po magiging kagaya pa ng dati. So, patuloy po nating suportahan ang mission travel ng lingkod ng Diyos upang tuloy-tuloy po na marami ang maabot, lumaya, maligtas bago dumating ang Panginoong Hesus. Walang ibang nasa puso ang Diyos kundi ang kanyang iglesia at ang kaligtasan ng maraming buhay at kaluluwa. At ito nga ang naganap ngayon dito sa Bicol Region. Truly, Bicol Region will never be the same again.
Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito po si Glyza Bariso. Para sa Victorious News, walang kinikilingan, walang halong sinungalingan, pawang kaligtasan lamang.